Kailan kayo mag-ayos? Nakabukas. Anong anyong tubig ang alam nyo? Tubig ko. Irilan. Mineral? Saan makikita ang island? Sa dagat. Ilan lang yan sa nakakaaliw na videos ng kindergarten teacher mula sa Cotabato City Central Pilot School na si Eden Horani. Ayon kay Teacher Eden, higit isang dekada na siyang nagtatrabaho bilang isang guro. Ngunit bago niya makuha ang oportunidad na makapagturo, naranasan muna niya maging tindera sa palengke. 2013 po, nag-start ako sa DepEd. So, mass hiring kasi yon. Kasi dahil sa K-12, naghahanap sila ng maraming teachers. Naghahanap sila ng mga kindergarten teachers na nakapag-volunteer. Ako, nakapag-volunteer ako sa barangay namin. Ayun, at nakapasok naman kasi graduate ako ng secondary. Nung bata ako, gusto ko talaga maging sundalo. Kaya lang napakaliit ko. So, ayun, nag-teacher at may mga opportunity, yung offer na scholarship, na education, so nag-go ako doon. Paliwanag pa ni Teacher Eden, bago pa man siya magbahagi ng videos tungkol sa kanyang pagtuturo, dati na rin siyang naging viral dahil sa kanyang dance covers na content. At nang makabalik siya sa face-to-face classes matapos ang pandemya, doon na niya sinimulang ibahagi online ang kanyang pang-araw-araw na karanasan bilang isang kindergarten teacher. Paboritong kainin ng magkapatid ay nilagang itlog. Anong paborito niyang kainin? Itlog. Pizza. Ha? Pizza. Anong baka? Ano yon? Karabawan. Ibig sabihin ng nayon. Alam niyo ba anong nayon? Tiger. In-expect niyo po ba na giging ganito kalaki yung reach ninyo, especially nung nagsimula na po kayong mag-content, no? Yung nasa classroom po kayo. In-expect niyo po ba, ma'am, na mag-viral yung mga videos? Hindi ko talaga in-expect kasi mga ordinary na mga scenario inside the classroom lang naman. So, hindi ko in-expect na magustuhan ng mga tao yung stress ko kasi parang nakikita nila, nakaka-relate sila sa pagod ng mga teachers. Oo nga, ma'am. No, actually, doon ako tuwang-tuwa sa mga reaction niyo po pagka nakakatawa yung mga nagiging sagot ng mga estudyante niyo. So, paano po ba, ma'am, no? Bilang teacher kayo, syempre, baka meron po mga panahon na medyo umiinit na po ang ulo ninyo or nakukulitan na po kayo. Ma'am, paano niyo po hinahandle yung mga ganong pagkakataon? Siyempre, kapag magulo na yung classroom, so pakakalmahin mo talaga muna ang sarili mo. Pag meron akong mga bata na nakikita ko na yung sobrang makulit, so iniisip ko, ano kayang experience nila sa bahay? Baka sobra namang higpit, ang iba sobrang malaya naman. Nag-iiba kasi yung attitude ng mga bata. Pero kung kausapin mo sila ng masinsinan, na may pagmamahal, talagang babait ang bata. Kaya kung makikita ko talaga yung mga bata na sobrang pasaway, iniisip ko talaga na hindi niya kasalanan. Kundi paano siya pinalaki doon sa bahay nila. Ano yung kanyang environment doon. Gusto kong maramdaman nila yung love na nasa classroom kasama ako. Para kay Teacher Eden, naging puhunan niya sa pagtuturo ang walang sawang pasensya at tunay na pagmamahal sa mga bata. Kaya para sa kanya, mahalagang maramdaman ng mga estudyante na ang isang guro ay hindi lamang nandyan para magturo ng lessons, kundi para gumanap din bilang pangalawa nilang magulang. Isipin talaga ang kapakanan ng bata. Meron talagang mga bata na iba-iba kasi yung personality. So, kailangan ng malawak na pag-intindi, malawak na pagmamahal, yung maramdaman talaga nila na kasama kanila. Nanay kanila, literal na nanay.